brothers and sisters, yung fruit of the Holy Spirit which is love is nagtataka ang unang-una kaagad talaga love, eh. Marahil kasi ang Bible talaga naman is about love. The whole message of God is really about love. Kung i-spell mo nga yung God, spell God, L-O-V-E. Spell love, G-O-D. Diba? Hindi mo pwede pag-iwalayin, eh. Yun, eh, because God is love. And if God is love, at sinasabi ko, I am a believer, then I am challenged to become a loving person. Every morning po, one of my prayer sa umaga pagising ko, Lord, tulungan mo naman ako maging mabait kaysa kahapon. Dagdagan mo yung love ko, dagdagan mo yung patience ko, dagdagan mo yung kindness ko, dagdagan mo, Lord, dagdagan mo. Tulungan mo ako maging mabait kaysa kahapon. And slowly, makikita natin, ako personally, ah, unti-unti, ulitin ko po, ah, maraming situation na really unacceptable. Walang taong hindi po nakakaranas ng ganun. But I believe this, na kaya tayo nakikinig ng word of God every afternoon or nagsisimba or magpe-prayer meeting. Kasi yung grace na nakukuha natin dito sa ginagawa natin, yung grace. Kasi iba, sa prayer meeting, sa worship, lahat ng grace na nakukuha. Kasi merong isang taong darating sa'yo, ang hirap intindihin, ang hirap tanggapin, ang hirap pagpasensyaan, ang hirap mahalin. At yung grace na nakukuha natin sa pag-attend natin every day, kailangan natin gamitin para sa Kanya. Minsan nagtataka tayo, sana, bakit pa nakilala kasi nasaktan tayo. Hindi, kailangan natin eh. Bakit? Para malaman din natin yan, kung loving person na tayo. Naalala niyo ba yung kwento ni Abraham at ni Isaac? Di ba sabi ni Lord kay Abraham, tawag kay Abraham is father of faith. Sabi ni Lord kay Abraham, Abraham, offer mo sa akin yung anak mo. Pag binasa mo sa Bible, parang normal lang. Kinuha ni Abraham si Isaac, binigay yung nagbot sila ng kahoy, tapos lakad. Okay, parang kulang yung kwento pa. For me, kung anak ko yung, ako ang mag-aalay sa anak ko, sasaksakan. Siguro gumugulong ako. Lord naman, huwag po, maawa po. Siguro, and I believe Abraham was really praying. Huwag po, maawa po kayo. But, hindi eh. Alam ba ni Lord kung gaano kalakas ang faith ni Abraham? Siyempre, alam. Pero si Abraham ba, alam niya kung gaano kalalim yung faith niya? Hindi. Pero natuklasan ni Abraham na kaya niyang ibigay ang lahat dahil sa insidenteng ultimo anak niya, kaya niyang isuko sa Diyos. Ganun din sa atin, may mga sitwasyon na sinusubok yung if we are really patient, if we are, doon natin malalaman, may bunga na ako, Lord. Nakakatsamba na ako. So, umpisa lang naman, tsamba-tsamba hanggang maging way, habit, di ba? Hanggang maging way of life natin. But, we really have to struggle. Kung meron mang tao sa paligid natin, and I really do not know, ako, sa akin, inaamin ko po, yung kapatid ko is, test of faith ko siya ngayon. Mahal ko siya eh. Ayoko siyang mapahamak, gusto ko siyang magkaroon ng mabuting buhay, pero nakikita ko yung ginagawa niya, hindi ko gusto eh. And test of faith kasi ayoko magsalita ng masakit. Nandun yung aking struggle. But, alam ko, pagkakataon ito para makita ko kung nag-grow ako, namumunga ako ng bunga ng pagmamahal, ng pag-ibig. Unconditional love si Lord eh. Sa'yo at sa akin.
unconditional. Ibig sabihin, sabi nga nung kanta, maging sino ka man, mahal ka, period. Hindi dahil mabait, hindi dahil nagbago, hindi dahil hindi ka na uulit sa kasalanan, hindi. Mahal ka. And yun yung binibigay sa ating grace. Because in a world that is hurting, in a world na gantihan, in a world na away, dati hindi naman uso yung road rage, dati hindi naman uso yung salitang bash, dati hindi naman uso yung mga sa online na, wow, fake, hindi uso yan. Pero ngayon, uso na. Hindi pa rin kumukupas yung power ng pagmamahal. At ikaw at ako na nakikinig, sumusunod kay Kristo. Doon tayo'y nahamon sa isang mundo na sugatan. Magdala tayo ng pagmamahal. Magdala tayo ng biyaya ng Diyos. Hindi ko po alam yung mga situation, but I believe that we all struggle somewhere pagdating sa mga tao. Kasi imperfect eh. Tulad natin, imperfect. Nakakasakit. Tulad din natin, nakakasakit tayo. Diba? Meron tayo, ang kaibahan lang natin, born again na tayo. Bakit? Tinanggap natin yung Holy Spirit. At may power, dahil tinanggap natin yung Holy Spirit, may power tayo. Ano yung power natin? Love. Ano yung power natin? Si Kristo. Ano yung power natin? Grace. Brothers and sisters, itong Easter season, it is good to continue to reflect. How can we continue to grow into becoming the person God wants us to be? To become the person God planned us to be. Sigurado ko hindi gusto ng Diyos na magagalitin tayo. Hindi gusto ng Diyos na mapagtanim tayo ng galit. Hindi gusto ng Diyos na matampuhin tayo. Hindi gusto ng Diyos na, hindi, we are created by love, by God, by love, for love, para sa pagmamahal at upang magmamahal. Created by love, for love, to love. Pag tinanong ka, anong mission mo? Magmahal. Yun naman talaga ang mission natin. Ako kung natatanyo, lagi kong binabanggit. Oo, nagsiserve ako as speaker. Pero ang mission ko, maging mabuting tatay, maging mabuting lolo, maging mabuting kapatid. Pero paano kung magiging mabuting lolo? Paano kung magiging mabuting kapatid? Pagmamahal. Sa gitna ng mga sitwasyon na naiiyak din po ako. Kasi kulang yung pagmamahal ko. Kaya nga napakabuti po ng ating Panginoon. Kasi yung kulang natin sa hindi nagpupuno. Kaya nga, lagi ko kong binabanggit na, brother, ang hirap naman intindihin, ang hirap naman patawarin, I know. Kaya nga, hindi ako nagkakansel ka, pray tayo kasi ang alam kong panlaban ay prayer eh. Payuhan kita, nasasaktan ka eh. Diba? Nagkakaintindihan naman tayo rin eh. But kung nasasaktan ka, nahirapan ka, prayer. Bakit rosary ang hawak ko nga? Kasi si Mary, full of grace. Ako, lacking in grace. So I asked the Blessed Mary, bigyan niya ako ng kaunti ng grace. Ikaw at ako, brother, sister, tinawag tayo para maging mapagmahal. Nawa yung habang nagpapatuloy po tayo ng ating paglilingkod, lumalago din tayo into becoming a more loving person. Hindi ko na po binabanggit yung pagmamahal sa Diyos. Alam na po natin yun. But of course, napakalaga yung angkla natin, yung pagmamahal natin sa Diyos. Sa totoo lang,
Um, kung ako ang tatanungin niyon, bakit ko pinipili magpatawad? Kasi mahal ko ang Diyos. Bakit ko pinipili gawin ito kahit meron akong dapat na gawin na sa palagay ko mas tama sa palagay ko bilang tao, kasi mahal ko ang Diyos. Pinipili magpigil kasi mahal ko ang Diyos. Kasi bottom line, 'pag mahal mo ang Diyos, hindi mo gusto manakit. 'Pag mahal mo ang Diyos, hindi mo gustong merong pangit sa puso mo. 'Pag mahal mo ang Diyos, pinipili mo ang pagmamahal kaysa sa pagiging tama, kaysa sa pagiging nasa katwiran. Yung bottom line po ng lahat, when we love God, then